sira-sira na, pati ngayon, tingnan mo, yung kanilang special prosecutor na si Karim Khan, ayan, bumaba. Temporarily daw, pero I doubt kung maging temporary kasi meron siyang kasong sexual misconduct kaya nasira na naman ang kredibilidad ng ICC. Ang problema nito, baka lalong madelay yung paglilitis kay Presidente Duterte. Kung kayo maniniwala doon sa nag-aabu-abugaduhan na di umano yung abogada raw siya ng accredited siya. Yung pala, hindi pa naman siya tinatanggap na abogada pero pakilala niya, abogada raw siya ng ng ICC. Na di umano, dinidelay daw ng mga abogado ni Pangulong Duterte yung paglilitis. Ano ba? Paano madidelay? Ang paglilitis na formal, sa Setyembre pa. Between now and September, pwede kang maghain ng mga pleadings, argumento sa hukuman at sasabihin mo sa kanila, Your Honors, wala kayong jurisdiction, mali itong ginagawa ninyo, i-dismiss nyo na ito. Sabagat ito'y labag sa batas ninyo, labag sa Rome Statute mismo ninyo. Hindi nyo ginawa ang dapat nyong gawin sa ilalim ng sarili nyong batas. Then, Franco, yes, Attorney. Franco, tumigil lang tayo dyan para mapaliwanag ko na yung mga binasa mo. Yes, Attorney. Pero bakit na nag-i-echo yung boses mo? Yung sa technician, nag-i-echo. Okay. Halos sinasabi mo. Echo ang lakas. I-fix po muna natin sa ating... Sige, But anyway, ang pinupunto namin dyan, yan bahagi ng petition namin sa writ of previous petition. At sinasabi namin sa Korte Suprema na ang ICC talagang walang jurisdiction pagkat napakahalaga na malaman ang ICC at hukuman na yung argumento ng ICC na kaya daw sila may jurisdiction ay sapagkat yung krimen na inaakusa kay Pangulong Duterte ay naganap noong miyembro pa tayo. Yeah, because of that, since we were still members of the ICC at the time of the alleged commission of the crimes against humanity, meron silang jurisdiction. Ang sabi po namin, hindi totoo yung sinasabi ninyo. Sapagkat yung tratado, yung Rome Statute, pumayag tayo, maliwanag yung nakalagay na meron tinatawag na principle of complementarity na magti-trigger lamang ang jurisdiction nyo hindi dahil miyembro kami o ang Pilipinas o kahit na sinong miyembro na pwede kayong pumasok just because the crimes committed during the time ng mga miyembro. Hindi totoo yan kasi bago kayo maka-acquire ng jurisdiction, sabi namin sa hukuman, kanila rin, sabi namin sa ICC, kailangan mapatunayan muna ninyo sa inyong preliminary examination na yung bansang miyembro o ang Pilipinas na miyembro ay walang kakayahan na usigin yung mga nagkamit ng krimen laban sa sangkatauhan o those who have committed crimes against humanity. It should determine first whether the Philippines is willing to prosecute because it has the capacity to do so. At it will also have to determine whether or not kung willing man ito, if it has the capacity to prosecute, whether ito ay gagawin niya ang kanyang kakayahan upang usigin. Madali sabi, you may have the capacity or you're able to do it, but you do not do it, meaning to say, you're unwilling, ayaw mo.
Sige, sapagkat siguro ikaw mismo ang gumagawa ng kalokohan, ng mga krimen laban sa sangkatauhan, hindi po pwede na pumasok ang ICC. Hindi pa pwede magkaroon ng jurisdiction kung yung dalawang kalakaran hindi present. Madaling sabi, kung wala kakayahan ng Pilipinas mag-prosecute, pwede ka pumasok. Kung may kakayahan man, pero ayaw usigin dahil sila may kalokohan, pwede ka rin pumasok. Yung dalawang yun, napakahalaga sapagkat sa international law, pumapasok lamang ang batas sa labas bilang complementary, supplementary, tulong lamang yan. Ang primary jurisdiction, ang pangunahing merong jurisdiction sa mga krimen in crimes against humanity ay yung bansa kung saan kinamit ang krimen. At dapat lang naman, bakit pa tayo naging malaya? Bakit pa tayo may sariling sistema legal, juridikatura legal? Kung ibang bansa, ibang hukuman na dayuhan, ang lilitis doon sa mga nagkamit ng krimen dito sa ating bansa, magito man ay dayuhan o isang mamamayang Pilipino. Hindi po ba? Yan ang tinatawag na sentido común. O kaya, nung terminal ng kung yung kalakaran, bakit ang ingay dyan na Franco na i-distract ako na lumalabas sa audio ingay. Anyway, kung ma-determine na yun, pwede sila pumasok. Jadi sabi, may jurisdiction kami. Pero, pag na-determine na nila yun, dapat mag-umpisa na sila ng preliminary to the crimes committed against humanity. Ang sabi to the crimes committed against humanity. Ang sabi yun ng gobyerno natin, wala kayong jurisdiction sa amin kasi malusog ang aming sistema legal. Ang aming mga hukuman ay gumagana. Katunayan, marami kaming nakabinbin na kaso laban sa mga nagkamit ng krimen. Yan po'y inilabas, inilatan ng Department of Justice sa panahon ng Presidente. Doon nga sila nagpambuno at pinagpipilitan nila. Sabi nila, hindi, kulang yung sinasabi niyo. Hindi, ano bang kulang? Di ba sinabi ko na sa inyo, paano mo masasabi na hindi gumagana ating sistema legal? Kadami-daming nakakulong sa munting lupa at sa iba't iba pang Correct. Libo-libo nakakulong. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, na-convict yan. Ibig sabihin, nagkaroon ng paglilitis. At meron ding mga eksperto. Ibig sabihin, talagang gumana. Ano pang preba natin na gumagana tayo? Diba, 2 presidente pinakulong natin. Dahil yun ang proseso ng ating sistema. Ito yung pinakulong natin. Serap, Estrada, di ba? Na-convict. Sino pa? Si Gloria Arroyo, presidente. Tinulong din natin. All eksperto. Pero si Estrada, hindi. Pinardon na lang ni Arroyo. Meron din tayong in-expel. Pinatapo natin si Presidente Marcos Sr. Kung madaling sabi, ang ating bansa ay dahil malaya tayo, may sarili tayo, kaya natin na ipatupad ang ating saligang batas. Kaya sabi natin sa Korte Suprema, hindi po maaari na pumayag tayo
na itong ICC na wala naman jurisdiction na nagkaroon ng investigasyon matapos tayo umalis. Kasi umalis ho tayo eh. Umalis tayo ng 2019. At naging effective yun 1 year after. Pero kailan ho ba sila humingi ng yung special prosecutor? Pangalan ng Basuda ba yun? Kailan humingi ho siya ng permission na mag-investiga? 2 taon makalipas ang ating pag-case sa ICC. Hindi po pwede yun. Dapat, nung miyembro pa tayo, halimbawa, kumalas tayo, 1 taon pa naman ang pwede nilang ang pagkakataon na sila'y mag-imbestigang formal, yung preliminary investigation. Hindi yun. Nakalipas yung 1 taon, wala na tayo, saka sila pumasok. Saka sila humingi ng preliminary investigation, yung special prosecutor, saka na pumayag yung pre-trial chamber judges. Hindi umubra yun. Hindi na nga tayo miyembro eh. Kaya sabi natin, mali. Kaya yung inisyu mong warrant of arrest, walang halaga yun, walang kapangyarihan. Kasi wala ka naman jurisdiction. Yun o ang pinupunto natin doon sa aming petition na binasa kanina ni Paco. Na talagang walang jurisdiction kasi mismong Rome Statute nila, yung pinanggagalingan ng kanilang jurisdiction, yun mismo ang sumasampal sa mga mukha nila. Wala kayong jurisdiction ayon sa inyong batas. Yun. That's the long and short of it. Doon sa mga mahaba mong binasa. Yes, go ahead, attorney. Ako, yung babasahin mo kasi, halos yun ang ibig sabihin, yung paliwanag ko kanina. Yun na yun ini-expand ko lang. Kaya nga sinasabi ko na yung mga abogado dyan sa Hague, Yes. yun lamang ang kanilang ipupukpok dyan sa ICC. Mananalo na sila eh. Kasi napakasimple lang talaga ng kaso. Sasabihin lang sa ICC, Your Honors, wala talaga kayong jurisdiction. Mismo yung batas ninyo nagsasabi wala kayong jurisdiction. Na ganun lang kasimple yun eh. Kaya mananalo sila doon kung yun ang ibibigay nilang mga katwiran sa International Criminal Court. Ang nagiging problema lang actually sa International Criminal Court, masyado na silang naging kontrobersyal dahil ang inuusig nila puro mga nasa lahing itim, black race, at sa brown race. Ayan, si Pangulong Duterte nasa brown race siya. Wala silang inuusig na puti. Kaya nga hindi niya nagmiyembro ang Amerika, ang China, ang Russia. Pinapakialaman nila. Kasi they want to justify their existence. Kaya sirang-sira na, pati ngayon, tingnan mo, yung kanilang special prosecutor na si Karim Khan, ayan, bumaba. Temporarily daw. Pero I doubt kung maging temporary kasi meron siyang kasong sexual misconduct. Kaya nasira na naman ang kredibilidad ng ICC. Ang problema nito, baka lalong madelay yung paglilitis kay Presidente Duterte kasi nawala yung special prosecutor. Ang pagpapalit nito, sabi, it will take time. Baka madelay na naman to, lalong magtatagal. Pero ama yung ipukpok nila. Huwag mo kayong maniniwala doon sa nag-aabugaduhan na di umano yung abogada raw siya. Accredited siya. Yung pala, hindi pa naman siya tinatanggap na abogada. Pero pakilala niya, abogada raw siya ng ng ICC. Na di umano, dinidelay daw ng mga abogado ni Pangulong Duterte yung paglilitis. Paano madidelay? Ang paglilitis na formal, sa Setyembre pa. Between now and September, pwede kang maghain ng mga pleadings, argumento sa hukuman, at sasabihin mo sa kanila, Your Honors, wala kayong jurisdiction, mali itong ginagawa ninyo, i-dismiss nyo na ito. Sabagat ito'y labag sa batas ninyo, labag sa Rome Statute mismo ninyo. Hindi nyo ginawa.
ang dapat niyong gawin sa ilalim ng sarili niyong batas. Kaya hindi yung pagdidili yun. Alam niyo itong abogadong ito, nasa kaliwa ito eh. Talagang wala na itong ginawa kundi manira ng manira. Yun lang ang trabaho niya, siraan ang mga Duterte. Pagtanggol yung, di ba? Yun ang trabaho niya. Correct ka dyan, Attorney Sal, sa ating pagpapatuloy. Samantala, ipinagtanggol naman ni Representative Toby Tiangco si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagkatalo ng alyansa late sa eleksyon at sinabing hindi siya ang dapat sisihin kundi ilang leader sa Kamara. Ayon kay Tiangco, naapektuhan ang boto lalo na sa Mindanao dahil sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Binitigos din niya ang paggamit ng pangalan ng Pangulo sa mga desisyong puminsala sa kredibilidad ng partido. Ani Tiangco, nasisira raw ang Pangulo sa mga bagay na hindi niya ginawa. Ano po ang masasabi niyo dito, Atty. Sal? Pwede ba meron na akong statement? Ilabas mo sa screen at basahin mo yung aking statement kay Tiangco. Ipapaliwanag. Okay po, habang ito po. Kung Toby Tiangco's admission that the impeachment against Vice President Sara Duterte doomed the alyansa para sa bagong Pilipinas late is no revelation. It's glaringly obvious. Yan. The election results... Tuloy mo yung buong Okay. statement. The election results scream that every Filipino should already know. The nation stands firmly with former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte, rejecting the Marcos camp's politics of persecution and retribution. It's almost laughable to hear truth from a Marcos ally, a rare gem in a sea of deceit. But let us not be fooled. Tiangco's words drip with calculation, not candor. His attempt to downplay the outrage over President Duterte's illegal arrest and exile to The Hague and President Marcos' complicity in this travesty betrays his true intent to deflect blame while scheming for power. By pointing fingers at those who push the impeachment, clearly targeting Speaker Martin Romualdez, and amid reports of his willingness to take the speakership for himself, Tiangco reveals his statement as a cunning maneuver, not a moment of clarity. This is political theater, designed to obscure the administration's betrayal of the Filipino people. From the outset, I warned that this administration's assaults on the Dutertes would spark its downfall. The Allianza's electoral collapse and the erupting infighting within Marcos ranks prove that the end is near. The clock is ticking. Yan po, Atty. Sal. Ang sinasabi ko po doon sa sinasabi ni Congressman Toby Tiangco nang sinisisi niya yun daw mga naglunsad ng impeachment laban kay BP Inday Sara. At ang pinapatamaan niya, of course, hindi lamang yung mga kongresista, kundi yung speaker. Yes. At hindi lang ang dahilan ay si PBBM o si Marcos Sr., Marcos Jr. Ang naging dahilan kung bakit natalo ang alyansa, yung mga kandidato ng senador. Ito po, sabi ko nga sa aking paya, masyado namang obvious na maliban pa doon sa ginawa ng mga kongresista, kaya talaga natalo ang alyansa. Dahil sa lack of performance, number one, of the Marcos administration with regard to sa pagtugon sa pangangailangan ng sambayanan. Doon lang sa problema ng bigas, di ba? Nangako siya 20 pesos per kilo, hindi yun nasunod yun. Yung problema ng mga magsasaka hanggang ngayon, hindi naman na
tutugunan yun. Ganon din sa mga mangingisda. Yung problema dyan sa West Philippine Sea. Dati matahimik tayo dahil masyado kumampito sa Estados America, binubuli tayo ng China. O ano pa? Nakikita ko ng taong bayan, anong panahon ng Duterte, marami yung mga tinatayong mga gusali, expressway, highway, bridges, kung ano-ano pa. Punong-puno. Nakakalula nga eh. Wala tayong nakikita. Yung ekonomiya natin, bagsak. Ang utang natin, lobo ng lobo. Pero wala tayong nakikita ng development. Pero, maliban pa doon, maliban pa doon, ang pinakamatinding kasalanan ng Administrasyong Marcos Jr., mawalang galang na sa presidente natin, siya ay pumayag sa illegal na pag-aaresto, pagdidetini at pagsuko kay Presidente Duterte sa ICC sa gitna ng lantarang paglabag sa saligang batas. Kapag ang ating saligang batas, minamandato ang presidente ng bansa na ikaw bilang pinakapuno ng Estado at ng pamalaan at ng bansa, ang pangunahing tungkulin mo ay magsilbi ka sa sambayanan. At yung pagsisilbi niya nga tinukoy na natin kanina na hindi niya nagampanan. At pangalawa, bigyan mo ng proteksyon. Yun ang hindi niya nagawa, yung proteksyon. Sapagkat dapat, dahil tama naman ang posisyon niya na walang jurisdiction, tinuloy-tuloy mo na yun. Kung walang jurisdiction ng isang dayuhang hukuman, bakit ka tutulong sa pag-aarestong illegal at pagdidetini at pagsuko sa kanya? Yan ay pagtataksil doon sa sinumpa mong magbibigay ka ng proteksyon sa iyong mga sinasakupan, sa iyong mamamayang Pilipino. Yan ang dahilan. Ngayon, anong ginagawa ni Chanco? Magkaibigan tayo, Toby, Ayan ang sinasabi ko. Kahit na kaibigan natin, kakampi, tanongin niyo si Toby, magkaibigan kami na. Pero, pinuri ko siya. Pinuri ko siya noon na hindi siya pumirma sa impeachment. Okay yun. Okay yun. Pero yung ngayong mga paliwanag niya, na sinisisi niya, parang yun ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Yun po, unang-una, katawa-tawa na nga, na bihirang-bihira tayo makarinig ng nasa kabilang partido na magsasabi ng totoo. Nagsasabi ho siya ng totoo kasi bahagi ho yun ng pagkatalo. Yung impeachment bahagi yun. Pero ang nakikita natin, inililihis niya ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng mga kandidato sa alyansa. Nililihis niya ang dahilan kung bakit yung mga nasa Quadcom, nasa Tricom na yan, yung mga bumoto sa impeachment at saka yung mga sumira, naglumabag sa karapatan, ang pagkatao ng Vice Presidente at ng dating Presidente, yun talaga ang dahilan. Ang ginagawa ni Toby, Congressman Toby, mawalang galang na sa iyo, kaibigan, pinagtatakpan mo ang pagtataksil ng Presidente Marcos Jr. sa kanyang sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang kasarinlan ng ating bansa. Sapagkat ang ginawa niya, na pumayag siya. Kung hindi man, kasi hindi po ba, ang talagang hinala, hindi, si Marcos Jr. ang nasa likod dyan. Kasi sabi ng DILG Secretary Remulla, sila daw ang nagplano niyan. Tinatanggi naman nila ngayon. Pero kahit na nga na hindi siya nagplano, pero pumayag ka eh. Hindi naman mangyayari kung ang presidente ng bansa hindi papayag. Isang utos mo lang yan. Hindi pa pwedeng gawin niya yan. Hindi. Since alam niya na aresto hindi naman pa pwedeng sabihin niya, hindi ko alam.
Dahil hindi naman gagalaw yung mga yan kung hindi mo alam. Hindi lang yan. Hindi rin actually, hindi gagalaw talaga yan kung hindi ka umuo. O madalit sabi, dahil pumayag ka, doon nagalit ang taong bayan. Yun talagang dahilan. Ang ginawa niyong programa ng paghiganti at ang maling pag-uusig at paninira, pagsira sa reputasyon at pagwasak sa ligasiya at mandato na ibinigay ng dating Presidente Duterte dito sa ating bansa. Yun ang naging dahilan kung bakit nag-alsa. Mabuti nga yung pag-aalsa nila sa pamamagitan lamang ng balota at hindi sa madugong pag-aalsa. Sa balota nila pinadaan. Kaya nakita mo, naglagapak lahat ang mga nanira kay Presidente Duterte. Ano ba? O sino ba? Sino-sino ba yan? Ayan. O sino yung mga natalo? Sila na yun. Ilan lamang ang nanalo. O, napakaswerte pa nga nila at nanalo pa sila. Ha? Ayun ang bakit? Kung bakit natin pinupunan na naman tong kaibigan natin. Kaibigan natin to, pero pinupunan natin. Kasi nga, para sa kanya, in his own defense, kasi sinisisi siya. Kasi siya ang general campaign manager. Kasi, mga Pilipino, ikaw ang general campaign manager, kaya natarya dahil sa'yo. O kaya, sa depensa niya, hindi, kayong mga nag-initiate ng impeachment, ako, kontra dyan, tinuloy nyo. O, pero tama yung sinasabi niya yun. Pero hindi yun talaga ang pangunahing dahilan. By doing that, you are tinatakpan mo. You're covering up for the real reason of the downfall of the Alianza senatorial candidates. At ang real downfall na yan, caused by the betrayal of the President of this country to his oath of office of serving and protecting the Filipino people. Yun ho ang naging dahilan. O kaya natin pinupunta. Kaya sabi nga natin, tanda mo, Franco, yung nag-viral. Ako yung interview ni Karen Jimeno dyan sa Bilyonaryo, sa kabilang istasyon. Yes. Nung ako'y good luck niya, good luck, Attorney Panelo, for your petition of writ of various forms na pinahal niyo ng anak niyo. Good luck sa inyo. Ang bilis nga ng sagot ko, di ba? Ang sabi ko, good luck to this government Correct. because what it is doing will be the beginning of its fall. Yeah. Doon tayo mag-good luck sa gobyernong ito kasi ang ginagawa niya, ito na simula ng kanyang pagbagsak. Nangyayari na nga yan. Tingnan nyo. Nung matalo ang alyansa, dahil sa ginawa nila kay Presidente Duterte, sila ngayon, nag-aaway. O ano ba tawag mo dyan? Pag sinisi ng isang nasa alyansa, yung kasama niyang kaalyansang mga kongresista at speaker, o hindi ba, nagkakaroon na ng infighting sa loob ng alyansa. Kasi, sinasabi nila, at hindi naman pinasisinungalingan, na interesado si Toby Chanco na maging speaker. O di nag-aaway-aaway na sila. O, yeah. Pangalawa, yung pagkatalo ng maraming kumontra sa mga Duterte, ang nanira sa kanila, umpisa na ng pagbagsak yun. Kasi kung nanalo sila, ibig sabihin, ang Pilipino, kampi sa kanila. Ay hindi. Naglaglagan nga sila lahat. Kaya sabi ko, may 3 taon pa kayo. Presidente Marcos Jr., anong gagawin niyo? Ako, unsolicited advice. Ang gagawin niyo lang, ipabalik niyo lang dito si Presidente Duterte. Medyo tataas ang rating niyo. At saka magiging consistent kayo sa posisyon na walang jurisdiction. At gawin niyo na yung mga hindi niyo nagagawa ng 3 taong nakaraan. Para hindi na lalong mag-alma at magalit ang taong bayan. Otherwise, kung hindi niyo po gagawin, maniwala kayo. Yung sinasabi ko, this will start the beginning of its fall. Nag-start na nga tuloy-tuloy na ho yan. Tayo ng bagong pagpapalit ng mga may hawak sa kapangyarihan. At ayaw sana nating mangyari yun. Kaya gawin nyo na sapagkat yung clock, yung relo, di ba, tumutunog yung ticking. Pag uminto yan, patay na, tapos na tayo. Ayan.
Napakalinaw ng pagpapaliwanag ni Attorney Sal sa kasalukuyang kaganapan, especially sa naging pahayag ni Toby Tiangco. At ngayon po, Attorney Sal, dako naman po tayo sa mga messages po ng ating mga kababayan. From an avid viewer, Attorney, just an observation. 2 sons of a personality visited a prominent influencer. Voila, 2 Senate candidates who did not figure high in the campaign rank in the top 5. Oddly, a popular sister-in-law a cliffhanger in the election-designed results. Unbelievable. Hindi ko maintindihan, sino yung dalawang anak ng isang personality na, sino yun? Ito nga, 2 sons of walang specific na pangalan na binanggit Attorney. Hindi ko 2 maintindihan sons of yung a personality visited a prominent influencer. Voila, 2 Senate candidates who did not figure high in campaign rank in the top 5. Oddly popular sister-in-law a cliffhanger in the election-designed results. Yung una niyang sabi na dalawang anak ng personality visiting a prominent influencer, hindi natin alam yung sabihin mo kung sino. Ngayon, yung mga obserbasyon mo, bakit daw dalawa na wala naman sa survey ang pumasok o itong paliwanag doon. Pinaliwanag na natin to. Ang tinutukoy nila si Bam Aquino at si Pangilinan. Okay? Yung dalawang ito mga dilaw. At ito, natalo na nung ito'y tumakbo. Natalo na sila. Kaya nagtataka sila, paano nanalo yan? Eh, madali lang ang paliwanag yan. Alam niyo yung bumubuo ngayon ng mga botante. Sa ngayon sa COMELEC, 56%, mahigit sa majority na yan, 50%, more than 50. Ang bumubuo ng mga botante. Sino ba itong mga 56% na ito? Ito yung tinatawag nilang Gen Z, Generation C. Sino ba yung Gen Z? Ito yung mga edad 18 years old. Makakaboto na 18 at 24. 18 to 24 Gen Z. Yun namang millennials na tinatawag, mula sa 19 hanggang 42 o 43. In fact, hanggang 45 po pwede pumasok ng millennials. Yung Gen Z, ito yung mga college students or mga graduating college. 24 Yun ang mga millennials, ito na yung mga graduate sa koleyo, mga naging professional nito. Madalit sabi, ito yung may mga pinag-aralan. Ha? Ano? Dahil may pinag-aralan sila, alam nila ang kalakaran sa politika dito sa ating bansa. Alam nila ang pag-aaway ng dalawang grupo, ng Duterte, ng Marcos, kung paano inapin ng Marcos camp ang mga Duterte. Right? Na dati magkasama sila. Alam din nila ang kalakaran ng mga kaliwa. Ayaw din nila ng kaliwa. Ayaw din nila ng kaliwa, di ba? Kaya, mamimili sila ngayon. Ayaw nila ng alyansa dahil nga hindi sila kumbinsido sa ginawa ng administrasyon. Palpa, in other words. Pumunta naman sila sa kabila. Yung PDP laban naman. Habang totoo na kumampito kay Duterte, dahil nga may mga pinag-aralan sila, mga edukado sinuri nila, sino ba itong mga kandidatong ito? Ayan, nakapasa sa kanila. Mukhang dalawa lamang dahil yun ang talagang panalong-panalo. Yung mga iba, habang umakyat, hindi sapat na mapaniwala mo sila na butuan silang lahat. O, siguro sa kanilang mga panukatan, hindi nakapasa. Ayaw din nila ng kaliwa dahil gusto nito ibagsak ang gobyerno. Ngayon, tiningnan nila si Bam Aquino at si Pangilinan. Wala naman silang narinig. Kahit ako, wala akong narinig na corrupt o tiwali itong si Bam Aquino, yung siya senador. Wala rin akong narinig kay Pangilinan. Ang napapansin lang natin, parang mga right news sila na parang sila lang ang tama. Pero, alam nyo, ang mga edukado, kumisan, kahit na mayabang ka, kung hindi ka naman tiwali, bubutuhan ka pa rin nila. Ha?
Kasi ang pinaka-importante talaga yung integrity na pag ikaw'y nakahawak ng kapangyarihan, hindi ka mag-aabuso. So, dahil ayaw nila alyansa, hindi rin sila believe doon sa ibang kandidato, eh pinasok nila itong dalawa. O kaya nanalo. O, yan ang katotohanan. Doon naman sa komentaryo niya, ito si Amy, cliffhanger daw. Parang hindi siya makapaniwala. Eh, hindi ba sabi ko sa inyo, talagang pabagsak na yan, hindi mananalo sana yan. Ang problema nga, last minute, in-endorse ni Inday. Tapos inadapt pa ng PDP Laban. Yun ang nakaligtas sa kanya. Dahil kung hindi ito naman sa dalawang ilaw, kung ito ipumosisyon na talagang Duterte from the very start, ay nasa top 3 to. Pero dahil nga tayo isa sa mga naglabas sa kanyang pamamangka sa dalawang ilog, ang kanyang mga kontradiksyon habang binabanatan niya yung kapatid, nagkakandara pa naman siyang gusto niyang itaas ang kamay niya ng kapatid. O hindi mo ba? Pagkatapos ng bagsak na yung rating niya, bigla naman naglunsad ng Senate investigation para makuha ang boto ng mga kakampi ng mga Duterte. Pero yung tanong, nasaan ka? Nung hindi makapasok si Inday Sara, nung inaaresto si Presidente Duterte, bakit ka tumahimik? Pagkatapos nga kunya-kunyari, Duterte ka. O kaya, hindi niya ako na-kumbinsin na maniwala sa kanya at botohan siya. At marami yung ganun. Kaya sa halip na nasa top 3, top 5 siya, bumagsak siya. Bagsak na nga, buti nakaahon. Kaya cliffhanger ang tawag doon. Halos talo siya. Kaya ako nanalo naman yun. Pero ako na magsasabi sa inyo, kahit na senador to, hanggang ngayon hindi ko ito pagkakatiwalaan. Sapagkat siya ay balat kayo pa lang. Maraming salamat po, Attorney Sal. At para naman sa ating last message sa araw na ito, mula kay Pata Totini, which has a lot of explaining to do in the outcome of the recent election. COMELEC or the survey firms? Ano po masabi niyo? Walang dapat nasisihin. Yung survey, yun ang lumabas sa kanila. Pero gaya ng sinasabi rin ng mga survey, yung amin guide lang naman yun. Yun ang lumabas sa amin survey. Pero nasa butante pa rin kung sino ang pipiliin nyo. Yung guide nyo lang naman yun. Kung may kursunada na kayong dati, di yun ang butuhan nyo. Kaya yung Commission on Election naman, hindi ako naniniwala na may daya. Ako hindi ako naniniwala may daya dyan. Ang merong daya, yung sinasabi ko sa inyo, nung isang araw pa, yung mga balota, nilagyan nila ng shade na bago mag-alalan, baka yung sinubo na nila yon, kaya dumami ang boto ng isang kandidato. O kaya naman, matapos ang botohan, nang wala nakakita sa kanila, sinubo na rin nila. Yun ang daya. Pero yung sabi mong makina, malabo sa akin yun. Hindi ako naniniwala. Yan. Maraming salamat po, Attorney Sal. At isang makabuluhang araw na naman ang ibinahagi niyo po sa... Yes. Meron pang isang message na di mo pa binabasa. Tapusin mo na lahat yung message para hindi na natin. Ilabas na yung mga messages na yan. Ilabas mo. Basahin mo na lahat. Okay po, Attorney. Ito, mula naman kay Benji De Villa. I really like Attorney Panelo. Napaka makatotohanan na mga sagot niya depending sa kung ano ang tama sa batas. Walang pinapanigan kung ano lang ang tama. Salamat po. Alam niyo, gaya ng sinabi ko kanina, kaibigan man kita o hindi, pag mali ka, si Toby, mali. Pero hindi po pwedeng dahil kaibigan kita, tatahimik ka po. Di ba si Ben Harabadon? Naku ito sa lang tawag sa akin yan. Napakalapit ng pamilya. Pero dahil mali, pinon na rin natin siya. Ganon. Kailangan ganon tayo . Otherwise, walang sa ating buhay. Kung kakamali, babalat kayo tayo. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal. Patas na patas lang. Jerry Gambong, kung walang tinatago ang COMELEC, kailangan na dapat pumayag sila na may manual recount. Hindi yung manual recount kasi parang ano yun . Abutin tayo ng siyam-siyam doon . Baka tapos na yung termino nila, sakala sila matatapos. Ang suggestion ko, para malaman mo kung may daya, kumuha sila ng pilot area. Simple lang ang gagawin nila . Kunin mo yung bilang ng balotang iprenta nila.
yung bilang ng ikinalat nila sa lahat ng presinto. Pagkatapos yung bilang ng boto. Doon makikita mo pag nagkaroon ng pag nagkatugma-tugma, walang daya. Pero pag mas marami ang bumoto kaysa sa rehistrado na bumoto, may problema ka, may daya. Well, kasi alam nyo, after election, pareho pa rin na kahit saan ako pumunta, Sir, kung ba makakabalik si Presidente Duterte? Isa lang ang sagot ko doon. Sabi ko, gusto nyong maka-uwi. Lumabas ho tayo sa kalye. Ituloy natin kasi ngayon parang wala na naman akong naririnig na nagrarally. Yun ang kailangan natin, mag-rally tayo ng mapayapa. Ituloy natin ang panawagan, ibalik nyo yan dito sa Pilipinas. Kung meron yung ginawang kasalanan dito nyo litisin yan, hindi sa ibang bansa. Ibalik nyo yan dito. Yan ang ating mensahe. At mangyayari lang mo ito kung ang gobyerno makikita nila yung ginawa ng Iglesia ni Cristo na halos 2 milyon, 3 milyon buong Pilipinas. Nagdadagundong ang kanilang payag. Walang impeachment. Mali ang impeachment. Kung ang sasabihin nila, ibalik nyo si Duterte rito, maniwala kayo, makikinig ang gobyerno.